Alright, airport vlog, airport tutorial, tips and guide content for today's video, no? Year 2026. So dito tayo sa Davao City International Airport at gagawa tayo ulit ng tutorial dito. Although marami na tayong mga videong existing, andyan naman, no? Marami na mga searchable naman, pero syempre mas maganda pag meron tayong pinaka-latest. So same as usual, ang biyahe natin is somewhere, no, in Philippines pa rin naman. So inagahan ho natin sa airport para makapag-check-in. For example, ang flight natin ay alas 6 ng umaga. So early as alas 3 andito na ako sa airport para makapag-check-in sa check-in counter. Pero check-in counter, para makapag-check-in sa check-in counter, kasi ang purpose ko nun ay para maka-secure ako or maka-request ako ng yung window seat. So yun. Sabi ni ma'am, check-in na lang dito muna. Tapos, kung hindi man lalabas ang window side or window view, so balik ulit doon at doon sila nang bahala. Gano'n, no? So, sa mga baguhan pala dyan, huwag kayong mahiyang magtanong, ha? Pwede kayong magpa-assist. Meron talagang mga assistant na mga taga dito, ground personnel, airport staff, mga taga Cebu Pacific, gano'n. Para kayo ay bigyan ng tutorial. Kung hindi nyo ito makuha ang aking gagawin ngayon na tutorial. So ngayon meron tayo kasama dito, first time niyang gumawa niyan, mag-check-in sa check-in. Okay, so sige, umpisahan na. Saan ako mag-type? Sulog ka sa tap to begin. So yun ha, first timer. Dire? Type to begin. Sige, tap. Click. Sige. Okay, tapos check-in. Kana. Kanya ko. Okay. Tapos enter booking reference kana. Sige, click. Okay. Karon ibutan dra. Click dia, click. Sige, larga na. Bugo pa for this video. Booking reference i-type dra ang kuan. Q P. So okay na, kompleto na yung booking number namin or booking reference. So click na yung continue. Alright, click continue. Ito na, lumabas na yung pangalan. Yan. So, dahil isang ticket lang kami, dalawang tao isang ticket. So, ganyan yan, lalabas. Sige, continue na po. Okay, so basahon ang mga bawal, no? So, restricted. Kaya kami na bahala magbasa. Okay, i-click na. I fully understand. Ano? Okay, continue. We are checking you in. This won't take long. Yan ha. Sorry. Okay, please prepare your boarding pass for validation at the bag track counter. Tura, igawas na ang atong kuan. Ato ang boarding pass. Okay, nigawas ang boarding pass. Kasi isang booking lang ang dalawang tao, so ang lumabas na ticket ay magkatabi din, boarding pass. Pero magkahiwalay ha. So asay mga dra. So lumabas ang aming boarding ticket. So ganito pala kapag ka connecting flight naman kayo, maraming mga nagtatanong nito ha, na connecting flight, yung mga lalo na yung mga OFW. So yung connecting flight ho ninyo, isang check-in lang yan. Since isang bili lang yung ticket o connecting flight niyan. So lalabas dalawa din, no. So ang ating biyahe is Boracay to Boracay via Cebu Mactan Airport yan. MCIA. At dahil nasa usapan namin ni ma'am na baguhin niya daw, ibig sabihin na di ko alam kung ito ba ay sa gilid. It's si AB. Wala. Nasa kami? Nasa aisle. CD. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D. So, aisle kami dalawa. Kita nyo, flight natin alas 6 ng umaga. Pero alas 3 pa lang andito tayo. So, mas ma-assist kayo. Matulungan kayo agad ng mga taga-check-in counter personnel kasi walang masyadong tao. Wala pang nagsi-check-in. So, kayo ang pinaka-first ever na nag-check-in. So, yun lang ha. Ulitin ko. Tips and guide. Rule number 1, maagang pumunta sa airport. Early as possible, no? Basta ito, basta kung na mga first timer, pwede naman yung i-assist good ma'am, no? Hindi lang sila maula mga utana, no?
Thank you so much. So, thank you so much no sa Cebu Pacific. Hoy, ano ha, dapat kayong maging mabait. Oo, dapat hindi kayo feeling entitled na pasahero kasi sa totoo lang nakadepende sa kanila yung decision. Oh, sila yung decision maker, sila yung kumbaga nasa kanila yung yung kapangyarihan, no. Pwede ka lang sabihin talagang, "Ay sir, sorry po, wala nang available." Oh, hindi na po wala na po bakante. Random na lang po kung ano yung napili ho niyo, yun na ho yun. Oh, so kahit marami namang bakante, in fact, pinaka first ever nga tayong nag-check-in. Kaso nga lang dahil nga sa nakitaan niya tayo ng negative na aura, kasi parang siguro feeling ako hambugiro, ganun, mayabang, edi yun. Imbes na ako'y pagbigyan, hindi na lang. 'Di ba? So yan ha, first things first, pag pumunta ng airport, dapat maaga. Oo, early as possible. Kasi kung hindi kayo maagang pumunta ng airport, talagang napakalaki ng chance na maiwanan. So, napakalaki ng chance na maiwanan ng tawag nito, eroplano. So, dapat maagap. So, daig ng maagap ang masipag. Diba? Wala pang tao naka-check-in. So, number 2, kailangan yung sumubok din doon sa sa tap-tap. Pero kung talagang hindi kaya, lapit na kayo sa check-in counter at mag-a-assist naman sila. Basta be kind din, no? Huwag mayabang. yung lang. Saka mabait sila. Mabait si ma'am, in fairness. Kasi minsan akong nakatry na siguro that time, pangit siguro ng aura ko that time. O siguro nahambugan sa akin yung tao, yung taga check-in counter. Kaya ayun, sinabi ko, sorry sir, wala na. Pero hindi yun sa Davao City ha. Hindi. Sa yun, parang somewhere in Naiya. So, ito yung namin ha, airports. Sa mga nagtatanong dyan, so ito na yung itsura. So, pasok na muna tayo dito sa loob. Okay, yun na yun ha. First thing first, dapat maaga. 3 hours, so okay lang. Kunyari, flight. Kasi ganito yan, sa mga first timer ha, makinig kayo dyan. Yung lipad, for example, let's say alas 6 ng umaga ang lipad. So, hindi ibig sabihin na kung kailan lilipad, doon ka na pupasok sa airport. Hindi, no? Kasi sarado na ang gate. Dalawa kasi yan check-in counter, tapos gate dito. Kung pagkapasok mo doon, sa gate na yon, doon ka mag-aabang kasi doon yung daanan, doon ang pintuan para sakay ka sa eroplano. Ganon, no? So, ibig sabihin, alas 6 na ang lipad. So, kailangan alas 5 pa lang, 1 hour advance, kailangan nakapag-check-in ka na. Ibig sabihin, tapos ka nang kumuha ng boarding pass, gaya nitong aking kinuha. So, right after nung makakuha ka na nun, yun na nga, bali, ibig sabihin, kung kasi sabihin natin taga Tagum City, layo na Tagum City ha, ang layo nun, sobrang 3 hours, lalo kapag araw, peak hour, good luck na lang sa traffic. So, maaari kayong maiwanan. So, early as possible talaga. Alas 6 ang lipad, alas 5 naka-check-in na dapat at nasa gate ka na nakaupo. Alas 5. So, alas 4 dapat andito ka na sa airport. Nakapila ka na sa check-in counter or doon sa my kiosk. Yan. So, alas 3. So, ibig sabihin, alas 2 pa lang, dapat andito ka na sa airport, nakarating ka na. So, ibig sabihin, alauna alas 12, alas 11. So, 10:30 pa lang, dapat alis ka na ng iyong bahay sa Tagum City para ka na. Maka-airport, no? Hindi ka malate. So, yun ha. Maliban sa halaga ng pagiging maagap na makasecured ka ng window seat at hindi ka maiwanan ng flight. So, mas maganda rin talaga yung pag maagap kasi hindi ka magmamadali, di ba? Ang sarap bumiyahe, ang sarap maglakad, mamasyal or mag-travel na hindi nagmamadali, hindi nagra-rush, di ba? So, ang sarap sa pakiramdam na chill ka lang, di ba? Hindi ka yung may mga maiiwanan, wala kasi at is ka lang, relax ka lang, chill. Kasi nga ikaw ay hindi ka late or hindi ka Filipino time. Pumunta ka ng ASAP. So, okay na siguro tayo sa tawag nito, sa ating tutorial vlog. So, sana ay natulungan ko kayo, lalo sa mga first time traveler. Hindi lang naman kasi mga first time traveler din yung mga nangangailangan ng mga gatong content. Maging mga yung kahit pabalik-balik na pero makakalimutin. Ako, for example, isa to sa rason na ba't ko binablog. May viewers o wala, may manonood sa akin o wala.
Ibinablog ko talaga yung mga transaction, yung mga ginagawa ko, dinodocument ko siya para pag darating yung time na kailangan ko yung ganong information ulit, pupuntahan ko lang yung aking YouTube channel at panoorin. Ganon. So, it just happened na maraming natutuwa, maraming natutulungan sa aking mga ganitong content. So, yun, pinagpatuloy ko na. So, that would be all. Thank you for watching. Happy trip sa lahat. Enjoy.